voted in favor of... Pasado na sa House Committee on Public Information ang Freedom of Information o FOI Bill. Sa panukalang ito, padadali ng pagkuha ng publiko ng mga dokumento at impormasyon mula sa gobyerno. 3 against and... Pero sa lumusot na bersyon, hindi isinama ang kontrobersyal na right of reply provision. Nakasaad sa provision na kailangan bigyan ng pantay ng pagkakataong makasagot ang nasangkot sa isang issue. Parehong lugar at laki ng espasyo sa dyaryo at parehong airtime at schedule pagdating naman sa radyo at telebisyon. Matapos pumasa sa committee level, tatalakayin na ang panukala sa plenaryo. Ang Freedom of Information Bill. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, sabi nga nung ilan, sa wakas, ayan na. At sa ating talakayan narito ngayon sa studio, Eastern Samar Representative Ben Ebardone, Congressman. Good morning po. Good morning, maupay nga aga. Basta Eastern Samar. Okay. At kasama rin po natin si Atty. Nepomuceno Malaluan, ang lead convener ng Right to Know, Right Now Coalition. Ayan. At isang alyasa ito ng mga grupong nagsusulong po sa Freedom of Information Bill. Good morning po, Atty. Welcome, ha? Magandang umaga, Igan. Okay. Ikaw muna, Congressman. Nagtalo pa tayo sa ere nun dahil sabi mo, bakit ako yung mga kaalyado nga, no? Eto na, tapos na yon. Anong version nito? Katanggap-tanggap ba ito sa lahat, yung FOI bill na ito, bagamat wala yung parang right to reply provision? Well, generally, okay naman to, no? Okay naman to. Yung nga lang, may konting mga kulang, no? Anyway, mayroon namang pagkakataon pa sa plenary. Plenary pa pala. In fact, ngayon, hinahanda ko na nga yung mga committee amendments na lalong-lalo na yung sa safeguard na para labanan itong posibleng abusuhin, itong karapatan. Sino ang mga posibleng mga abuso rito? Well, ordinaryong mamamayan, pwede rin media, kahit sino open sa possible abuse itong karapatan nito. Kaya kailangan mayroon din tayong safeguards. Okay. Ano ba talagang basic na na benepisyo, no, ng FOI bill? Kasi dito pag pinag-uusapan, laging sektor ng mamamahayag ang parang nasa front line, no? Pero ang mahalaga po rito, ibibigay na yung karapatan na rin yan sa ordinaryong mamamayan. Ito, yan. So, ano po yung pinakamahalagang probisyon ng Freedom of Information Bill? Well, basically, ito pong bill na ito ay nagbibigay ng karapatan sa mamamayan na humingi ng mga informasyon o dokumento sa... Kahit sino, Kahit sino. Sa gobyerno, sa isang mayor, konsihal, governor, congressman, kahit sino. Kahit nakaapak o nakatsinelas siya, kahit may kapansanan pa, may provision sa bill na ito. Halimbawa, Igan, para konkreto, si Juan de la Cruz pumunta kay Mayor. Okay. Mayor, pahingi ng annual investment program mo, plan. Para sa buong taon, for 2013. Para makaplano rin siya. Sasabihin, pag binigay sa kanya, makita niya, bakit puro waiting shed ito? Kasi mag-eleksyon na, waiting shed, malalagay yung pangalan niya. Sasabihin ng mamamayan, sa sunod na planning, sasali na siya ron, makikibahagi siya, sasabihin, hindi ganyan, dapat puro classrooms o kay daycare centers ang dapat ilagay dyan sa annual investment po. Ganun po ang layunin nito na ma-empower yung mamamayan na lumahok sa uhubog ng isang palisiya o programa ng gobyerno para inform sila. Kasi kung wala ka namang alam, paano ka makakatulong sa pagbuo na isang... Ganun po ang main isang Pangalawa po dyan, yung isusulong po yung transparency at saka accountability. Bukas na yan. Okay. Attorney, satisfied ka ba? Nabasa na ho ba natin yung version na yun? At sa pagsulong nyo yan, ano mapapala ni Juan? Binanggit yung ilang sa mga pwedeng mangyari. Pero sa inyo po, medyo magandang simula na ba ito? Oo, matagal na naming hinihintay ito. Alam ni Rep. Ben yan. Naging campaign promise yan, campaign promise yan. At nabasa natin, syempre. At in fact, kalahok naman tayo sa naging proseso ng legislative process.
At satisfied kami sa bill na ito at tinatanggap namin na meron ding ilang pang mga possible amendments that will further improve it. At hindi naman controversial yan. Alam din ni Chairman Evardone yan. Okay. Except for the right of reply na provision ni Representative Antonino na tinututulan namin. Meron ba sa panig nyo na parang pwede rin puntahan ang ordinaryong mamamayan? Kasi paghingi ng dokumento, eto, madali na, di ba? Bawal tumanggi, may parusa ba yan? Within 15 days, kailangan maibigay mo. Okay. Kailangan Ang problema explain mo, kung minsan- hindi mo maibigay, pwede kang Oo kasuhan. nga, ang problema minsan, attorney, no, hawak mo na yung dokumento, hindi mo naman alam paano basahin o hindi mo alam ano mga nakalagay doon. Pwede bang may tumulong doon sa pagbasa? Kasi minsan puro numero yan, di ba? Like yung mga sa auditing. Oh. Tama. Well, Igan, napakarami na... 79 ang mamamayang Pilipino. Meron dyan mga specialized groups. In other words, yung paggamit ng information, basta ilalabas mo yan, you can be sure na merong user of information na interesadong malaman. At kagaya din ng media ay gustong maging daan para mas palawakin pa yung access dyan. Hindi, in other words, doon sa una mong pag-access niyan, ay maaari mo pa yung palawigin. At madaming mga organisasyon, whether in academe, public interest organizations, even in media, natutulong sa... Okay. At kasama nga yun dun sa diskusyong mangyayari sa paglilinaw kung ano ang nilalaman ng mga impormasyon na yan. Attorney, last point ako, freedom to no? So, pwede maging open sa abuso ng ordinaryong mamamayan, hindi ba? May mga safety nets na ba dyan? Well, unang-unang, kailangang i-define ng mga kasama natin kung ano ba mismo yung ibig sabihin Yung ng gusto abuso. nila. Okay. Hindi, yung abuso. Yung abuso sapagkat mismo. yung marami ngayong sinasabi ay pati yung pagiging kritisismo halimbawa sa politika ay pang-aabuso. Yan ay kasama sa kalayaan ng expression. So, kailangang linawin muna nila kung ano ba yung ibig sabihin ng abuso. At kami ay sumusuporta sa panukalang safeguards dito sa FOI bill. Abot ba bago mag-Christmas break? Well, sana, no? We're hoping na... Sabi ng Pangulo, pumasok lahat ng kaalyado niya. Prepare yung committee report. Ako, naghahanda na ako ng sponsorship speech. So, Okay. sana matalakay na to sa plenary. Good luck sa ating lahat kasi alam niyo naman, ang pagsasama ng tapat, di ba? Kasabihan yan, talagang para sa kaunlaran ng lahat yan. Maraming salamat, Eastern Samar Representative Ben Evardone at Right to Know, Right Now, Coalition Lead Convener Atty. Nepomuceno Malalawan. Sayang, no? Konting oras pero magkakaroon pa tayong mga panibagong pagkakataon maipaliwanag yan. Yan po ang naging talakayan.